Gusto mo bang yumaman na wala kang puhunan? Bakit hindi mo i-consider to go into selling? Bakit selling? Yan po ang pag-uusapan po natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, we are going to talk about on how you can earn millions, really millions, kahit wala kang puhunan. And the best way for you to get into this is to selling. Bakit po kailangan matuto tayong magbenta? I'll give you just two reasons. Number one, kasi one thing that I've realized in life is you cannot really exchange time for money. Bakit po? Kasi kung oras ang binibenta mo, 8 hours, you get paid 8, 12 hours, you get paid 12. But you cannot work 24 hours a day. Limited lang po ang time, so limited lang po ang income. However, in sales, you are not getting paid for the time that you service, but you are getting paid for the results. Resulta po. Halimbawa po, kahit na magtrabaho ka lang isang oras, pero ang resulta na i-deliver mo ay 100 times, you get paid 100 times. Sa sample lang ko lang kayo. Like for example, kung kayo ay nagbenta ng real estate, ang puhunan mo lang laway, wala ka naman bibili ng lupa, di ba, bago mo ibenta kasi pagkataas-taas. So you get 3% as commission. For every 1 million pesos po, 3% po ang binabayad po sa iyo, may 30,000 pesos ka. What if nakabenta ka ng 10 million pesos worth of property, same client, instead ng 1 million? So 10 million po, ang halaga ng 3% nun ay nasa 300,000 pesos. Kung napapansin nyo, same effort, same client, pero nag-up lang po siya sa buying price niya from 1 million to 10 million, from 30,000 naging 300,000 pesos ang income mo. Same effort, same time. Kaya nga, alam mo, pinaka-best talaga to go into selling. Pero the question that we need to answer today is this. Yes, sales looks good, lucrative. The question is, para ba sa akin yan? So, right now, itong session natin na ito, we will determine if you are really qualified to have a sales role or parang a sales career in your life. Please get piece of paper. We are going to check. I-check po natin kung talagang babagay sa iyo o hindi bago ka pumasok. Number one, let's do a self-reflection. Unang tanong ko po sa inyo ito, may ambisyon ka ba sa buhay? Kung may ambisyon ka sa buhay, malaki ang ambisyon mo sa buhay, nako, talagang kailangan mo pumasok sa sale. Uulitin ko, again, I have nothing against employment. Employment is good. If you exchange time for money, time is limited. Or meron nga siyang finite. Finite po ang time, di ba? Again, I have nothing against employment ulit. Sinasabi ko lang. Pero pag ikaw motivated ka to achieve your aspiration, you want to work towards them, nako, sales is for you. That's number one. Number two, goal-oriented ka pa. May sales target ka ba? Meron ka bang gusto ma-achieve sa buhay? Short, medium, and long term. Magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan. Nako, mas mapapadali ang pagkamit mo sa buhay kung nasa sales ka. Third, resilient ka ba? Na ikaw handa ka talagang masaktan, di ba? From rejection, setbacks. Meron ka bang positive attitude kahit ikaw ay may pinagdadaanan? Nako, you are built for sales. In other words, kung sanay ka na ma-reject, nako, para sa iyo talaga to. Pang-apat po, may confidence ka ba? Confidence ka sa sarili mo, naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka sa pangarap mo, naniniwala ka sa produkto. Kung may paniniwala ka at may paniniwala ka sa Diyos, nako, panalong-panalo. Pang-sales ka talaga. Ikaw ba ay adaptable also? Di ba? Ikaw ay mabilis mag-adjust. Gusto mo matalagang pag may bago, gusto mo matutunan. Pang-sales ka talaga. At the same time, kung ikaw ay matindi ang iyong values, no, ethics mo, di ba? Ikaw ay mo manloko, honest ka, di ba? Transparent ka sa mga clients mo. Naku, pang-sales na pang-sales ka. Ito pa lang first part lang check natin Ikaw ba'y may ambisyon? Ikaw ba'y goal-oriented? Resilient ka ba? Confident ka ba? Adaptable ka ba? Mataas ang values mo? Bagay na bagay ka talaga sa pang-sales. Oh, right now, let's look naman on the second part. Siyempre, nag-self-reflect na po tayo. Right now, let's look at others. Yung para sa tao, para sa mga kliyente mo, para sa prospect mo. O number one, ikaw ba? May desire ka ba na talagang gusto mong tumulong sa ibang tao? Yung gusto mo talaga, ang passion mo talaga, I want to help people, I want to serve people. Pag meron kang ganun, type yes sa comment section. Nako, pang-sales ka talaga. Bakit po? Kasi in sales, it's all about serving people. It's about helping people. It's about making people's life easier. O, yun eh. Diba? Ang goal mo talaga, hindi magbenta. Ang goal mo, tumulong. Ever since bata ako, ganun talaga ako. Matulungin talaga ako. Kaya nga gusto ko talagang makatulong, makasupport. Diba? Without me knowing, pagbebenta pala yun. Kasi sa totoo lang, ang pagbebenta po ay solving other people's problem to make their life easier. Next, may empathy ka ba? Diba? Yung parang nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Yung parang, wow, ba't naman ganun? Ba't sila nahihirapan? Gusto kong tumulong. Diba? You want to offer solutions. Panalong-panalo yan. And then, ikaw ba? People person ka ba? Mahilig ka ba na makipag-usap sa tao? Diba? Nakipag-BR ka? Tapos, you want to follow up? Nako,
Naku. Talagang pang sales ka talaga. O next question ko, sino sa inyo, based on what I just mentioned, mahilig kang tumulong, tapos may empathy ka sa ibang tao, you want to BR, you want to connect with people. Kung ikaw yun, type ako yan. Type ako yan sa comment section. Okay, naku, panalo ka na. Third. Ito yung pinakamaintindi. Ngayon, alam mo na, para sa iyo, okay ka. Para sa iba, gusto mo rin tumulong. Next, let's talk about skills. Yung karanasan mo. Ask yourself, meron ka bang GLA? Ano yung GLA? Good learning attitude. When you say good learning attitude, talagang open ka sa learning, sa training and development. Are you willing to invest in improving your skills and knowledge? Ikaw, willing ka ba matuto? Pag sinabi mong yes, panalo ka. Next, accountability. Are you willing to be accountable to someone, di ba? To monitor kung may results ba yung sales performance. Especially pag pumasok ka sa sales, probably may manager ka or may leader ka. Willing ka ba? Pag sinabi mong yes, naku, panalo yan. Are you willing to learn about the product knowledge that you are selling? Because honestly, you got to be a product of the product before you can sell a product. And then ito, willing ka ba matuto? Siyempre sa sales, kailangan matutong magsalita, mag-present, communication skills, verbal, writing. Are you willing also to learn yung social media skills? Kasama na rin po yan ngayon. Kasi hindi lang pwedeng panay boka-boka lang, kailangan pati social media. Willing ka ba matuto? Willing ka rin ba matuto sa listening skills? Are you a good listener? Do you want to pay attention to your feedback of your customer? At ito pa, para maka-close ka, meron ka bang persuasion skills? Tuwing ikaw ay nagsasalita, nakikinig sa iyong tao, parang ganito lang yan eh. Parang malaman kung ikaw may persuasion skills ka. Ikaw, kain tayo sa labas. Saan tayo kakain? Hindi, dito tayo kakain. Ikaw yung parating nananalo. Persuader ka talaga. Next, ikaw ba willing din matuto ng time management skills? So, para may oras ka talaga para sa profession, career, at saka personal. And then last, are you willing to learn the sales process knowledge, di ba? Yung sales process from prospecting, setting of appointment, presentation, closing, follow-up. Are you willing to learn all of these? Kaya nga pag chinek ko sa inyo ngayon, ikaw nga, check mo ngayon. Self, okay ka? Others, gusto mong tumulong? And number 3, gusto mong matutunan to? From 1 to 10, nasaan ang number mo? Pakitype lang sa comment section. So, after you assess already and you say, Chinky, mataas ang level ko dito, pang 5 pataas ako, ibig sabihin, may potential ka. If you are ready to know more, ready ka na ba na matuto pa na sa mga ganitong skills na ito? Pag sinasabi mo, ay bago pa ako, wala pang alam, you know what, I've been in sales for over 47 years. I started my sales career when I was at the age of 12. And sa pagkakataon na ito, I'm going to reveal to you my personal secrets on my 47 years of selling. Gusto nyo bang malaman kung ano yung sikreto ko? Type yes sa comment section. Para sa magta-type ng yes, there are 2 sessions that I created. Itong benta-benta pang time. How you can earn your first million in the field of selling. Number 2, Master Prospector. How you can earn millions by prospecting. Okay, itong 2 sessions na ito, you can watch it. Pwede mo mapanood to. If you want to know how to get access to these 2 sessions, I want you to click on the link na lang sa link. This is again not for all. Para sa mga taong seryoso lang who wants to take action, you can click the link and I will show and reveal to you kung paano nyo mapapanood tong 2 sessions na ito. Maraming salamat. Sana naman na check nyo ang inyong sarili kung pang sales kayo o hindi. Kung hindi kayo pang sales, huwag kayo sumali. Pero pag pumasok kayo sa criteria na ito, please go for it. Nothing to lose but everything to gain. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.